Hola mga Lord! So for today's video, bibisitahin namin si Tatay. Siyempre, first morning namin dito sa Pilipinas, kailangan siya talagang una namin makikita. Dumaan muna nga kami sa bakery para meron kaming tinapay. Ayun ang almusal namin for this morning. Wow! Sinama namin ang aking kapatid na si Rhea, na buntis ngayon, at ang aking nanay, at ang aking pamangkin na si Sia. Siyempre, kasama din si Carino. Ito nga pala yung bakery. Bata pa lang ako, bakery na yan. The best ang bakery dito. At itong pandesal na to, ang sarap kahit walang palaman. Ang sarap nito mga lods. Yes. Perfect to na partner dun sa kape kahit hindi ka na magdala ng palaman na keso tsaka peanut butter o di kaya reno. Papunta na nga pala kami dyan sa parking namin. Meron kaming bakanting lote dito na dyan namin nilalagay yung kotse. Mga ilang kembot lang mula dun sa bakery na pinagbilan namin ng tinapay. Doon kasi sa loob ang aming bahay talaga. I mean, doon sa looban ng patwalk. Kaya kung bibili ako ng property, gusto ko dito malapit sa kalsada. Mas madali maka-access. Ayun nga pala, merong isa, dalawa, tatlo, apat na kotse. Apat yung nakikita yung kotse pero isa lang talaga yung amin dyan. Bakit? Apat naman talaga ha. Hindi ko naman sinabi, amin lahat yun ha. Charot. So ito nga pala yung malunggay. Naalala ko si tatay kasi pinitisan niya kami dyan ng malunggay. Nung nandito pa siya sa planet Earth, tinatabasan niya para hindi tumaas. Pero ngayon ang taas na kasi wala nang tumatabas. Well, ang mahalaga, meron pa rin kami malunggay. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung kotse. Yung kotse na nagasgas ni Carino. Yung first night namin dito, yung pagka-parking niya. Tingnan nyo. Alaka, ang haba. Actually, hindi pa ito nakikita ng kapatid ko. Pero alam niya na nagasgas. Pero ngayon niya palang gasgas reveal yan. Kakarin nyo. Pero sabi ng kapatid ko, hayaan nyo na ako nagasgas. Dagdagan nyo pa. At ang sabi ko, ay makakaasa ka. Dagdagan ko pa to kasi magda-driving lesson na ako pagpunta namin sa La Union. Good luck. So ilang taon ko nawala dito sa Pilipinas. Ang dami palang nabago sa lugar namin. Ang dami ng building. Nandito pa rin yung simbahan. Isa ako sa mga tumulong para matayo yan. I'm proud naman sa sarili ko. Si bata pa ako noon. Tapos meron na rin ditong mga Jollibee. Wow! Meron din mga inasal. Tapos meron na rin, marami na rin ang bago sa area na to. Naging commercial na talaga siya. At meron na rin SM Save More. Dati doon pa kami sa SM Fairview nag-grocery. Pero ngayon, ilang kembot na lang. Meron ng Save More dito. Wow! Dito ako namamalengke nung bata ako. Elementary ko, hindi ako nagkakamali. Diyan ako natutong tumawad ng kilo ng isda para makamura. So ngayon, nandito tayo sa sementeryo kung saan nag-i-stay si tatay for good ba. Ang pangalan ng sementeryo na ito ay Forest Park. Torre Forest Park si tatay. Nung nakita ko to, parang hindi naman sementeryo. Buhay na buhay yung lugar kasi merong mga nagja-jogging at mga nagsusumba. Meron pa nga nagkakarate nung nakita ko. Pero ang saya-saya dito. Di may mga nasa site ako ng mga pogi. Kaya piling ko, magpapajogging din ako dito every morning. Every morning dito ako. Charot lang. Charot lang tayo. Sa totoo lang, hindi nakakalungkot sa lugar na to. Kasi may mga puno. Meron pang siringguelas. Mamaya papakita ko sa inyo. So bumaba na yung main character ng Disney Princess. Oh, gandang baba ko dyan oh. Yan, malapit lang mula sa kalsada, mula dun sa road. Yung kay tatay. Excited tong mga bata na to, kaya kahit umaga, push talaga sila. Mag 6 months pa lang si tatay dito, pero feeling ko, kaibigan niya na yung mga kapitbahay niya. Feeling ko nga may hangover to ngayon eh. Feeling ko lasing to ngayon si tatay. Palakaibigan kasi yan si tatay, kaya dami niyang kakilala dito. Ang dami nakakilala sa kanya dito sa lugar namin. Ang daming tawag sa kanya. Tawag sa kanya, Gardo, Amo, Boyet, lahat na. Siguro tatanong kayo, bakit tatlo yung pangalan? Sa isang lote kasi, pwedeng dalawa talaga yung ilibing dyan. Ang unang nalibing dyan si Lola, ang pangalan Basilia. Then, ang sabi ni tatay sa kanya daw yung pangalawa. O ayan, binigay sa kanya. Then yung isa naman, sa tito namin, nilagay doon yung buto niya na namatay ng matagal na panahon doon sa casket ni Lola, sinama na dun. Every time na umuwi kami ni Carino, talagang maaga kami nagigising kasi may jet lag kami. So, lagi maaga din nagigising si tatay tsaka si nanay kaya umakit kami doon sa bahay namin para mag-almusal. Pero ngayon, dito na kami mag-almusal ni Carino kapag gusto namin. Lagi kasi namin kakwentuhan yan si tatay sa umaga. Kaya talagang maganda kapag kasama namin yan sa umaga si tatay. Mabilis lang naman yung biyahe kaya po pwedeng madalas kami makapunta dito sa umaga para mag-coffee at pandesal. Super, the best yan si tatay kahit lagi yan lasing. Hindi yan nananakal. Kahit naging akla ako, hindi yan naging issue sa amin Mapapakamot ulo lang yan kapag nakita niya ako yung towel ko hanggang dibdib ko tapos meron pa akong towel sa buhok, sa ulo. Promise. O diba, picnic talaga. May dala kaming termos. Lagay na mainit na coffee, ay mainit na tubig para meron kaming kape. Natatawa si nanay nung tinanong ko siya kung napapaginipan niya ba si tatay. Sabi niya, ay naku, bihira na nga lang mapunta sa panaginip ko. Lasing pa ang dimuho. Natuwa naman ako dito sa iWatch ko kasi pwede ko palang kontrolin o mag-picture kami gamit lang tong iWatch ko. Nakikita ko sa iWatch ko yung aming mukha. Tapos ikiklik ko lang yun may puto-puto na.
Ang aga pa niyan mga lods, pero nararamdaman na namin ang init talaga ng panahon dito sa Philippines. Ito yung puno ng siningguelas. Nung nakita ko, nung nasa Spain ako, nung nakita ko na sinusungkit ng kapatid kong si Super Kleng. Tapos tiyanin ko talaga kung may bunga. Meron talaga lods, ang daming bunga. Wow! Naku-curious ako kung anong lasa nito since dito natubo at dito talaga naging puno dito sa sementeryo. Ang dami talaga, oh. Oh, oh. 'Di ba? Gusto ko siyang akyatin kaso meron ako nakitang antik. Ang lalaki ng mga antik. Yung malalaking langgam. Baka mamaya pag piyestahan nila ako, sarap-sarap ko pa man din. Diyos! Ang sarap pala pagmasdan na yung kotse na pinapangarap mo noon, nahiram mo na ngayon. Ngayon naman, kasama namin ng kapatid ko si Marisa, yung nasa kanan. Papunta na kami sa Parañaque niya para naman doon mag-stay sa bahay ng kapatid ko si Super Kleng. Ipinasyal namin si nanay nang sa ganun makabili siya ng kanyang maleta dahil isasama namin siya sa mga travel namin ni Carino. Kung saan man mapunta, kung gusto niya sumama, go lang ba? At balang araw, pabisitahin ko siya sa Spain, pagbakasyonin ko siya doon. Sana nga mapetisyon ko siya balang araw. So yan, happy si nanay. Gusto niya talaga daw silver. Siyempre, naghanap kami ng affordable tsaka mas magandang quality ng maleta. Ito yung gusto niyang una pero nakita ko hindi siya okay. Kaya naghanap kami ng iba. Gusto niya rin yung kulay black. Maganda din daw yan pero hindi pa rin okay talaga. Naghanap pa ako ng iba pa. Sino ba talaga magta-travel? Ay, yan ang kanyang napili at napili ko din. Sumang-ayon siya sa gusto ko at sumang-ayon din ako sa gusto niya. So, yan na yung nakuha niya. Then yung sabi sa akin, gusto niya din daw ng sandals. So, okay, sige, pili ka ng sandals na gusto mo. Yan ang napili niya. Comfortable daw siya. Tsaka ang ganda-ganda daw ng sandals na nakuha niya. Wow, shopping si nanay. Deserve naman. Oh, ha? Ganda na shot ko doon. Pagkatapos naman mag-shopping, syempre, nagpa-pamper sila, nagpa-puts pa sila. O, diba? Ang saya-saya nila. Oh, Wow! relaxing ba? Relaxing. Binilang ko pa sila ng mga milk tea. Ang sarap ng milk tea at ang mura dito ng milk tea sa Pilipinas, ah. Kasi sa Spain, doble ang presyo niyan. Si Catherine Bernardo pala may-ari kung saan sila nagpa-puts pa. Yes. Niregaluhan pala ni Carino ng wallet si nanay. Oh ha, ang ganda. Tuwan-tuwa si nanay. Pero syempre, kapag magbibigay ka ng wallet, dapat lagyan ng laman. So, sinurprise ko si nanay. Madalas kasi nagtatransfer lang ako sa bank account ng kapatid ko. Binibigay ko sa kanya yung budget niya. Pero ngayon, binigay ko sa kanya ng cash. Saya-saya niya. Para daw 1 million daw yung laman ah. Kaya ang payo ko sa inyo, Lods, hanggat nandiyan ng tatay at nanay nyo, iparamdam nyo sa kanila na mahal nyo sila. Hindi man sa material na bagay, pero dapat may oras kayo sa kanila at nakakausap nyo sila mga Lods, ha? Kamustahin yung nanay tatay nyo? Lalong-lalo na sa mga OFW natin, kamustahin nyo yung mga magulang ninyo? At yung mga magulang ninyo na OFW na malayo sa inyo, kamustahin nyo sila mga Lods? Because I know the feeling na malayo sa pamilya, Lods. Bueno, hasta luego mga Lods. Ciao! Thank you.